Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kalibang ng Banal Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa ligong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pahalagaan ng mga kapamahalaan ang buhay ng tao. At babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At mula po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 46, ito po ang mensahe. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 23. Ito po yung mensahe. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 16. Ito po yung mensahe. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigyan niya ang kanyang butong ng anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 32. Ito po yung mensahe. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan upang magsisi. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa tema na pahalagahan ng mga kapamahalaan ng buhay ng mga tao. Ngayon, ayon po sa ating banal na Panginoong Diyos, mula doon sa mabuting balita ay sinasabi niya sa atin na ang buhay ay mahalaga. So, kanyang iginagabay sa atin na mahalaga ang buhay, higit ito sa material na bagay. So, ganun natin pahalagan, ganun kahalaga ang buhay sa ating banal na Panginoon Diyos. Higit ito mahalaga kaysa doon sa mga material na bagay. So, aside from that, ay ang mga tao sa under sa kanyang kapamahalaan, tayo ay kanyang tinatawad. Tayo binigyan niya ng pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So, isinugo niya yon para yung mga masasama o yung mga nagkakasala ay para pagbaguhin, hinanap niya ito, at tayo bigyan ng pagkakataon na muling magkaroon ng pagkakataon na makakaisa doon sa lipunan ng kanyang paghahari o doon sa pamayanan o doon sa loob ng kaharian ng ating banal na Panginoon. So, binigyan tayo ng pagkakataon muli na makaisa doon at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. So, yung pamamahala ng Diyos ay ganoon niya ipinakita na tayo ay binibigyan niya ng kahalagahan ng buhay at tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na habag siya sa atin sa pamamagitan ng kanya. Kahit mag-cost pa ng buhay ng anak niya para tayo ay patawarin sa pagkakasala at ituwid o gabayan doon sa wastong pamumuhay na naaayon sa kapamahalan ng Diyos o paghahari ng Diyos. At kahit na tayo ay dapat ng lipulin pa
ay pinagbigyan tayo ng Diyos at nagtakda na lamang siya ng isang panahon para diyan sa yung sinasabing paghuhukom para mahusgahan ng lahat hinggil doon sa pamumuhay na isinagawa natin dun sa pinagkaloob sa ating buhay. So, hindi kagaya noon na time na nagkakaroon siya ng mga pagunaw na ginagawa noon, kagaya ng mga Sodoma, kagaya noong yung Noah, yung kay Noah na flood. So ngayon ay nagsagawa na lamang siya ng isang takda at ay pinatawad, binigyan ng pagkakataon na makiisa muli. So ganun ang paghahari na bigyan ng ginawa ng Diyos na kanyang pamantayan para doon sa mga taong nagkakamali. So tayo binibigyan niya ng pagkakataon na mapatawad. So ngayon, yung gabay na ito ng Diyos sa atin, para sa lahat, at pagsasagawa niya ng kapamahalaan, itong kapamahalaan na ito, na kanyang gabay rin sa atin para sa papanatili ng mabuti ay ito ay gabay niya na magkaroon ng ganitong klase ng mga pamantayan at pagtrato sa tao na magkaroon ng kahabagan sa mga taong nakakaroon ng mga pagkakamali. O hindi ang pamahalaan ay dapat ito ay hindi magkaroon ng halimbawa death penalty or ito ay magsasagawa ng mga pamamarusa na halimbawa ay hindi wastong hakbangin na halimbawa yung ginagawang pang-aabusan ng EJK, salvaging na hindi na nakakaabot pa doon sa korte na legal process halimbawa para mabigyan ng pagkakataon na kung sila man ay nagkasala na mabigat na patunayan, sila ay mayroong kulungan na doon sila re-rehabilitate o babaguhin para sila ay mabigyan ng pagkakataon makabalik sa lipunan o kung doon man sila manira, sila may pagkakataon pang mabuhay doon at manampalataya sa Diyos. At sila ay mabigyan ng pagkakataon doon na i-isolate man sila sa lipunan, may buhay pa rin sila na ipinagkakaloob ng ating lipunan at ang ating pamahalaan. So ganoon natin pinagbibigyan yung mga tao at hindi tayo magsasagawa nung death penalty or sila ay papaslangin yung mga tao nagkakamali. So mayroong kahabagan sa pagpapairal ng peace and order. Ang ating mayroong kahabagan ang ating pamahalaan diyan sa mga tao nagkakamali na yan. At kaya ang kailangan natin dito ay yung ating mga kaya dapat ang kapamahalaan ay magbigay ng pagkakataon dun sa mga nagkakamali na sila ay mabigyan ng pagkakataon na mapatawad sa kanilang mga nagiging mga pagkakamali. So yung at ang pamahalaan hindi lamang na sila ay kinakahabagan binibigyan ng pagkakataon o dinadaan sa wastong proseso ng mga pamantayan ng gagawin ng pamahalaan kagaya na ang Diyos ay nagbigay ng mga kagaya ng pagsubok kay banal na Panginoon sa Kristo at bigyan ng pagkakataon ng mga tao. So yung pamahalaan naman natin ay mayroong mga legal process. So dapat ganun yung ginagawa at hindi nga yung gumagawa ng mga maling hakbangin. So aside from that ay yung patuloy na paggabay sa mga tao na sila ay mahikayat na sa mabuting pamumuhay. Hindi sila maligaw ng landas at labagin yung mga panutunan ng pamahalaan at gumawa ng mga kasamaan. So patuloy na paggabay ng kapamahalaan at iba't ibang mga programa para mapahalagahan yung buhay ng mga tao na nagkakamali o patuloy na pumumuhay na mapahalagahan ang buhay ng mga bawat isa, lalong-lalo na sa paghikayat sa mabuting pamumuhay. At kung nagkakamali, ay mahikayat sila ng mapagbago. So may mga pangunahan dyan, siyempre, suportahan nila yung mga relihiyon, karapatan ng tao, karapatan sa relihiyon, at iba't ibang mga karapatan para sa gayon ay makagabay ito dun sa mga mabuting pamumuhay ng mga tao. So kung mayroong mabuting pamumuhay ang mga tao ay may iwasan yung
yung lalong-lalo sa pagpapahalaga nga ng buhay kaya natin ginagawang ito. So yung mga tao ay hindi lalabag sa batas na sila ay gagawa ng masama sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pagpaslang ng buhay. Ngayon yung mga nasa pamahalaan ay ganyan din. So in a vice versa. So kaya patuloy na gabayan yung ating kaya nga sinasabi ng Pukawin, pukawin ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. Sasabi ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga kasulatan. At kaya nga ang dapat ay tayo ay yung kapamahalaan ay gabayan ng patuloy ang mga tao na gumawa ng mabuti. Huwag silang gumawa ng mga masasama na dapat sila ay patuloy na makapagsasagawa ng sila ay makapamumuhay ng mabuti. Pahalagan din nila buhay ng mga nasa kapamahalaan para ito ay hindi nila labanan o gawan din ng hindi mabuti. So ngayon ay tayo ay makapamumuhay ng maayos mula dito sa gabay na ito ng ating banal na Panginoon Diyos na ganun pinakita ng Diyos kung paano ang kapamahalaan na dapat nating gawing ehemplo mula dito sa pamahalaan na ginawa niya na ito para pahalagan ang buhay ng tao. Napakahalaga ng ganun kahalaga ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay ng tao. Even though yung kanyang anak pa ang kanyang maging cause ng buhay ng anak niya ay ganun yung pinahalagan yung lahat under ng pagbigyan ng pagkakataon sa kanyang pag-aaral. At muli ay sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo karoon ng kaligtasang spiritual. At maliban dito, kayo ay doon sa Interfaith Unity, magkaisa tayo sa Interfaith Unity at tayo ay magabayan ng sangkatauhan sa mabuting pamumuhay. At maliban doon ay tayo patuloy na gabayan ng Banal Santa Maria ang kanyang milagro sa pagbabahagi nito ng salita ng Diyos at magabayan ng lahat sa pagsasabuhay nitong salita ng Diyos o mabuting balita at magkaroon ng kaligtasan spiritual. At muli tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan dito sa nangyayari pandemic at anumang uri ng mga kapahamakan. Ilang magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.